Shalom Alaikum mga kapatid, Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalat ligtas na araw. Dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. Binabati ng lahat natin ang lahat ng mga regular na sumusubaybay sa atin. Ganun din ang mga kababayan natin na sa ibang bansa. So, si Mr. Ruvate, si Pablo, yan, mga regular nating mga kaibigan. Si Brother Romy, si Brother June, si Jenny Clark, saka marami pang iba. So, isang pinagpalang araw po sa atin. Ang background ko po is the logo of the Jubilee 2025. Yan. So, yan yung logo ng Jubilee 2025. At sa kasalukuyan dito sa aming parokya, namamalagi yung pilgrimage or Jubilee Cross ng aming diocese. Ang aming Jubilee Cross is kinuha yung kahoy doon sa natumbang puno malapit sa St. John the Baptist, Diocesan Shrine of St. John the Baptist doon sa Taytay, sa lumang palengke. Yan yung namin. But before we start, before we will read and give and reflect the gospel of the day, let us first make it a habit na mag-pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Declaration, thank you, Lord, for this another day, another life that you have given to us, another blessing, another opportunity, another privilege. Thank you for taking care of us for the past days, for yesterday. And thank you for this new day, another life that you have given to us. We praise you and we thank you for all the blessings we have received from you, and even those trials that come our way. And this morning, Lord, we ask forgiveness of all our sins. Have mercy on us and bless us, and protect us. We ask you for your mercy so that we may be worthy to approach you in studying your word, O God. Entrust namin sa iyong araw nito. Pagpalain mo, God, nawa ang bawat isa. Mangusap ka po na sa akin. Ayan mo ang sinasabi sa Hebrew 4:12 ay mangyayari sa amin, Panginoon. Tinaangkin din namin ang iyong mga salita sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5. For the weapon of our battle are not of flesh but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in the obedience of Christ. And we ask also the Holy Spirit. We ask you also, Holy Spirit, to be with us, to teach us, guide us. For we know that if you are with us, there is freedom. And we entrust you all our loved ones, all our possessions, and each and every person who will join in this live broadcast. We entrust you everything, and we praise you now and forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, praise the Lord. So, sinasabi nating Preaching in the Wilderness series ang ating ginagawang programa dito sa TikTok, sapagkat alam naman natin na despite na napakalawak ang narating nitong platform na ito, yet we know na kapag patungkol na sa salita ng Diyos, lalo na kapag hindi ka naman talaga kilala, ay hindi mo naman talaga maasahan na may makikinig or susubaybay sa iyo. So that is why we are calling it Preaching in the Wilderness series. Katulad ng isang kwento na yung winter sa isang lugar, yung pastor at ang anak ay namimigay sila ng folyeto
bahay-bahay para to invite people or nag-gospel preaching sa kanilang simbahan. So, winter. So, ang tatay nag-decide not to go sapagkat winter nga, sobrang kapal ng yelo. So, ang ginawa doon ng bata, hindi niya pinilit yung tatay niya bagkos umalis yung bata. At nagkakatok-katok siya sa bawat mga pinto na kanyang napupuntahan at nagbigay siya ng mga pulyeto na pag-aanyaya patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yung isa sa kinatok niya pala is supposed to be magkukumit na suicide. So, the day after ay lumapit yung tao na yon sa pastor at nagpapasalamat doon sa kanyang anak na kung hindi dahilan sa kanyang anak ay baka nagpakamatay na siya. So, nagpasalamat siya dahil na sa pulyeto at sa pagkatok ng bata sa kanyang pintuan. So, ganun din ang ating ginagawa. Bagamat kahit wala mang mag-tap ng screen para ma-determine mo kung may nanonood sa iyo, is just okay kasi sinasabi naman ng banal na kasulatan yan sa 2 Corinthians, sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 na preach the word of God in season or out of season. So, nakalagay po doon na ipangaral ng mabuting balita ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. So, ibig sabihin, pwede rin natin sabihin, ipangaral mo mabuting balita, makikinig man o hindi. At least, you have done your part. Amen. So, basahin na po natin ang Ebanghelyo. The Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Mark chapter 7 verses 24 to 30. Glory to you, Lord. From that place he went up to the district of Tyre. He entered a house and wanted no one to know about it, but he could not escape notice. Soon a woman whose daughter had an unclean spirit heard about him. She came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out of her daughter. He said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She replied and said to him, "Lord, even the dogs under the table eat the children's crop." Then he said to her, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter." When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pinatayan ako ng dugdog ng electric fan. Sandali. So, ang Ebanghelyo ngayon, so makikita na naman natin, isa sa mga kapansin-pansin sa akin, for me, isa sa mga kapansin-pansin na palaging every time na pupunta ang Panginoon sa mga lugar ay hanggat maaari ay hindi siya makilala ng mga tao or hindi siya mapansin ng mga tao sapagkat yun nga, dinudumog siya ng mga tao. At pakikita natin, di ba, sa isa yung mga instance, dahil nasa dinudumog siya ng mga tao, ang ginawa niya ay sumakay nga sa bangka, di ba, para lang sa mga pangaral. Sapagkat kung titingnan natin ang purpose ng Panginoon ay mga pangaral lang mabuting balita. Kasi, yun nga, banggitan natin to before na kahit tayo,
Hindi naman pwede na gusto nating ang mga tao, gusto nating gumaling pero hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. So, ang nais lagi ng Panginoon is He preached, then after that, He healed. Magpapagaling siya. Kasi parang katulad sa atin, di ba? Kapag gagaling ka, halimbawa napagaling ka dahil doon sa gamot. Halimbawa, napagaling ka dahil doon sa gamot. Pero, kung wala namang further instruction sa doktor, may tendency na magkakasakit ka ulit. So that is why napakahalaga yung kung ano yung sasabihin ng doktor. Okay. The same with us mga kapatid, na napakahalaga yung salita ng Diyos. At makikita natin dito from among the crowds, itong babae na Syrophoenician woman, a Greek, Griego siya, hindi siya Hudyo, o hindi siya kabilang sa God's covenant people. Makikita natin na nagsumamo siya sa Panginoon na pagalingin yung kana. So kung pakikinggan natin yung conversation ng ating Panginoon at yung babae, ay masakit pakinggan. Pero maybe it is just a test of faith to her. Kasi supposed to be ang Panginoon ay pinadala sa bayang Israel, at then kung titingnan natin sa parte noong Isaiah, they are supposed to bring the light of the gospel, the light to the world. Sila yung magdadala ng liwanag sa buong daigdig. Kaya nga kung babasahin din natin doon sa Acts chapter 13, sabi ni Saint Paul, the gospel is supposed to preach to you first. Pero since they rejected it, sabi ni Saint Paul, pupunta kami sa mga hintil. At yun nga, kung makikita natin na ang Israel ay tinanggihan nila. Actually, as a matter of fact, hanggang ngayon ay they are not accepting Jesus as a Messiah bilang isang bansa. Though marami ng mga Hudyo na tumatanggap na sa Panginoon bilang Mesiyas. Meron nga ako nabasang artikulo na yung isang kilalang rabay ng mga Hudyo, prior siya mamatay, ay meron siyang sa diary niya or sa kanyang isinulat na kinikilala niya na ang Panginoon Kristo, si Yeshua, ang Messiah. Si Yeshua ang Mashiach. Yan. Si Jesus daw yung Messiah. So, they are supposed, yung statement ng Panginoon, kung titingnan natin, masakit mga kapatid, kasi pero she replied and said to him, sabi ng Panginoon, he said to her, let the children be fed first. Dapat ang mga anak muna, ang tinutukoy niya yung Israel. Pero titingnan nga natin, they rejected it, mga kapatid. Di ba? Sinasabi sa John 1:11 yata yun, sabi niya, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi niya. John 1:11, tingnan natin. Yung sabi rito. So, he came to what his own, but his own people did not accept him. Sa John chapter 1 verse 11. Then sa verse 12, pero yung tumanggap sa kanya, but to those who did accept him, he gave power to become children of God to those who believe in his name. So, tinanggihan ng mga Hudyo. As a matter of fact, hanggang yun, sinasabi ko nga sa inyo. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, parang binibigyan niya muna ng parang gusto niya sasabihin, or maaring may mga nakikinig na mga Hudyo doon, mga Pariseo, alam naman natin na sumusubaybay sa kanila. Sumusubaybay sa Panginoon palagi. Sabi niya, ang mga anak muna ang pakakainin. Then, ang masakit pa dyan is, sabi dito, balikan natin. Mark 7, kung paano yung conversation nila. Okay. He said to her, let the children fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. You see, ito yung mga tawag ng mga Hudyo sa mga hintil.
So, maari na andun mga nag-uusyoso ito mga iskriba at pariseyo at ito yung ipinarinig sa kanila sa Panginoon, ng Panginoon. Hindi para saktan yung babae, kundi gusto niyang iparinig sa mga iskriba at mga pariseyo kasi ito yung mga pananaw nila sa mga hentil. So, maaring parinig ito ng Panginoon sa mga iskriba at pariseyo, not directly to the woman, para saktan ang kalooban ng woman. Or maybe, sinabi ito ng Panginoon para subukin yung kanyang pananampalataya. Pero actually, kahit hindi na gawin na ng Panginoon, kasi alam na ng Panginoon kung ano yung pananampalataya niya. Di ba? Kasi kilala niya, alam niya kung ano yung kalooban natin. Di ba? No, sa John chapter 21, 15 to 19, sa conversation nila ni St. Peter, sabi niya, doon tinanong niya San Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, nalalaman mo ang lahat. Alam mo ang lahat. Alam mo ang lahat na mahal kita. Di ba? Hindi naman tinanggi ng Panginoon. No, Peter, I don't know everything. Hindi niya naman tinanggi. Di ba, mga kapatid? So, alam ng Panginoon ang kalalagayan ng estado ng puso ng babaeng yan. So, maaari na sinabi niya yun para iparinig sa mga iskriba at mga pariseyo sapagkat ito yung trato nila sa mga hintil. Pero ang nangyari, hindi nag-give up ang babae. Di ba? Kuminsan tayo, lalo na tayo, kuminsan, most of us, kapag may na-encounter tayo na hindi magandang mga pag-uugali sa simbahan, ay nadi-discourage na tayo. Kuminsan pa nga, ito pa yung nagiging dahilan para lumipat tayo ng ibang mga sekta. Pero itong babae na ito, she never gave up. Masakit man yung narinig niya. Diba? Hindi siya nag-give up. Kasi sinasaalang-alang niya yung minamahal niyang anak. Diba? So, minsan marami mga magulang, ayaw nating mag-give up sa buhay because for the sake of your children. Sige, pagpalagay natin, hindi mo naintindi mo yung sarili mo. Hindi mo naintindi yung sarili mo, pero meron ka pang ibang mga mahal sa buhay na iintindi. Di ba, kuminsan, yan yung isa sa mga faktor na kuminsan ng mga magulang, ano sasabihin ng mga magulang, igagapang ka namin. Di ba? Ang mga magulang, igagapang ka namin para lang maitaguyod yung pag-aaral mo. O, di ba? So, ayan, good morning, Brother Romy. So, makikita natin mga kapatid na itong babaeng balo, hindi siya nag-give up kasi meron siyang isinaalang-alang yung kanyang anak. Siguro kung pinairal ng babae yung ego niya. Di ba? Pinairal yung ego niya. Ba, tinawag mo akong aso? Aso pala kami, ha? Oh. Aso pala kami, ha? Ganyan pala kayo ng mga taga-simbahan. Diba? Merong ganun. Lilipat na lang ako sa ibang sekta. Kuminsan ganun. We easily give up. Kumbaga sa hindi natin sinasalang-alang yung ating hindi natin sinasalang-alang ang Panginoon. Yeah? Diba? Kung minsan, ang mga magulang hindi nag-give up for the sake of their love sa kanilang minamahal. The same with us. Hindi natin isinasalang-alang ang Panginoon. Not those people. Kasi hindi naman sila yung pinaglilingkuran natin. Diba sinasabi sa Hebrew 12? Looking unto Jesus, the author and perfecter and finisher of our faith. So, ang Panginoon yung ating titingnan, hindi sila. That is why we are not giving up. Diba? Mga magulang dyan. Okay? So, you're not giving up because you love your children.
So, tingnan natin ha. He said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." Kasi, pagkasukan, sakit to, di ba? Kahit sabihin mo figure of speech lang yun. Papasabihan ka ng ganun. Oh. Okay. Verse 28. Pero ito yung ginawa ng babae. Kasi alam niya na mahal niya yung kanyang anak. Di ba? Kaya hindi siya nag-give up. Kaya mga ulang, di ba? Hindi nag-give up for the sake of their children. Kaya nga isang lapastangan na anak na nagsisikap yung mga magulang para sa kanya, at yung anak ay hindi niya binibigyang halaga yung ginagawa ng kanyang mga magulang. Diba? Isang masakit na sitwasyon yun na ang mga magulang hindi nag-give up, ginagawa yung lahat para alang-alang sa kanyang anak. Pero yung anak ay walang, ang ginagawa ay binabaliwala yung hirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Naalala ko tuloy yung tatay ko. Noong high school kami, hindi naman talaga kasi kami mayaman. Sorry. Natural. Sa probinsya, ang pinagkakitaan namin ay farming lang. Palayan, mais dati, ginib up na namin. May lupain kami sa bundok na about mga 4 hectares, pero malayo. So yung palayan namin, actually sinangla lang yun sa amin ng isang Muslim. Mga about hectare and mga almost more than 3/4 hectare. Yun, almost hectare, 1 hectare yung lupa. So yun lang naman yung pinagkakitaan namin, and then may mga alaga kami, mga manok, pabo, and then meron kaming barako na baboy. So yun yung yun yung pinagkakitaan namin, kasi di ba kapag merong mga inahin na dinadala sa amin, kapag mga anak yun, ay meron kaming parte doon sa anak ng kanilang inahin. minsan madadaya yung may-ari, itatago yung maganda, kasi supposed to be kami ay pipili ng magandang biik. So ang gagawin ng mga may-ari nung baboy, inahin, itatago nila yung magandang biik. So doon kami kumikita. And then plus nagtatanim-tanim kami ng ibang mga tanim sa gilid ng aming palayan. Saging, kamuting baging, at saka kamuting kahoy. And then kung ano pang iba, nung bandang huli nga, yung sa gilid ng bahay namin ay instead na bulaklak ay tinaniman ko ng talong, ng sitaw, at iba pang mga tanim doon sa loob ng bahay namin, sa bakuran namin. So, ang tatay ko, hindi naman talaga kami nga mayaman, yun lang. So, pupunta siya sa bayan, nag-aaral kami. Alam nyo ba na wala naman talaga kilala ang tatay ko doon. Pero yung mga nagtitinda ng ulam doon sa gilid ng school namin, alam mo ba na kinakausap ni tatay, ang tatay ko, sabi niya kung pwede ba makautang ng ulam doon. And then, once every na may pera or once a week ay babayaran din namin. So ganun yung ginagawa ng tatay namin. So may mga magulang na hindi talaga mag-give up alang-alang sa kanilang mga anak. Yun nga, dangan nga lamang may mga anak na hindi nila binibigyan ng importansya yung ginagawa ng kanilang mga magulang. Dito sa Ebanghelyo ngayon, di ba, tinaya ng babae yung kanyang karangalan. Tinaya ng babae yung kanyang karangalan, sinet aside niya yung kanyang ego, para sa kanyang anak. Diba? There are many parents na gumaganyan, sinet aside nila yung kanilang ego alang-alang sa kanilang mga anak. And the question is, ano naman yung ginagawa ng mga anak in your part as a children, in your part as a son or daughter of your parents? Ano yung response mo doon sa
pagsusumikap ng magulang mo. Yan. That is I think that is the lesson of the gospel of the day, mga kapatid. Ito ka. So she replied and said to him, Lord, even the dogs under the table eat the children's crumb. So you see, kahit tira-tira na lang. Kahit tira-tira lang. Diba? Yung the previous day, the previous gospel, di ba, ang babaeng Cananea naman, yung dinudugo for 12 years, sabi niya, even I can just touch the tassel of his garment. Yung tassel na yan sa dulo, laylayan, sa pinaka-edge ng damit ng Panginoong Kristo. Sabi niya, kahit mahipo ko lamang yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling ako. So ito ang sabi naman ng babae, sabi niya, even just a leftover, mumo. Di ba yung mga mumo, mga tira-tira, mga ano lang, yung mga nalaglag. Sabi niya, Lord, even the dogs under the table eat the children's crop. Kahit yun lang. Kahit tira-tira na lang, Panginoon. Kahit konting pagtingin lang. Kasi walang maliit o malaking bagay sa Panginoon. Kasi what matters to the Lord is our faith. Kasi ang tindi ng pananampalataya ng babae, di ba? Hindi siya nag-give up despite of discouragement. Okay, then after that, then he said to her, for saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter. Okay. When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. So you see, mga kapatid. So makikita natin na sa kanyang pananampalataya, gumawa ang Panginoon ng himala sa kanyang anak. May narinig nga ako dati na which is true. The Lord will not be moved with our needs. He will move because of our faith. Hindi siya mababalisa or hindi siya mababother or hindi siya kikilos sa buhay natin dahilan dun sa pangangailangan natin. But we can move the hand of God to do miracle in our lives. It is not because of our need but because of our faith. Ating pananampalataya, mga kapatid. Ito, katulad nito sa Ebanghelyo ngayon na kumilos ang Panginoon sa buhay ng babaeng balo dahilan dun sa kanyang pananampalataya. Hindi dahilan dun sa kanyang pangangailangan, mga kapatid. So, kinakailangan talaga sa paglapit natin sa Panginoon ay meron tayong paniniwala. Mga kapatid, ano sinasabi sa Hebrew 11 verse 1? Ang pananampalataya na ito ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ito yung babae, sinabihan na siya, umuwi ka na. Then he said, you may go, umalis ka na. To her for saying this, you may go, the demon has gone out of your daughter. Nasa bahay yung bata, hindi nakita ng babae. Pero naniwala siya sa sinabi ng Panginoon. Kasi yun yung pananampalataya. Faith is the sa Hebrew 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Na hindi pa nakita ng babae. Kung gumaling niya, totoo Lord. Hindi niya sinabi yung ganon. Naniwala siya. Di ba? Parang katulad din nung centurion sa Matthew 8. Lord, only say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lamang, Panginoon, sapagkat ako'y isang tao na meron din ako mga nasasakupan.
At sasabihin ko sa kanila na ganito ang gagawin at ginagawa nila. Yung power of the word. The woman believes the power of the Lord. The power of the word. Yung kapangyarihan ng salita. Diba? So nabanggit na rin natin nakalipas na that the word of the Lord, even the word of the Lord, kung sampalatayanan natin sa Psalm 107 verse 20, ay meron ng kapangyarihan para tayo ay mapagaling. Ang sabi dito sa Psalm 107 verse 20, send forth the word to heal them, snatch them from the grave. Ipinadala niya mo ang iyong mga salita at sila ay gumaling. Yung salita lang, sinabi ng babae. Sinabi ng Panginoon sa babae, you may go. Gumaling na ang iyong anak. Na-deliver na ang iyong anak. Na-deliverance na ang iyong anak. Lumaya na ang iyong anak sa pagkagapos ng demonyo. Sa operasyon ng demonyo, sa assault ng demonyo. So, pinaniwalaan ng babae yun, bagamat hindi niya pa nakikita. Kasi ang pananampalataya, now, sa Hebrew 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. At sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, di ba? Ang sabi doon, we walk by faith and not by sight. Lumalakad tayo ayon sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. So, yun yung ginawa ng babae, mga kapatid. Naniwala siya sa word ng Panginoon, that the word of the Lord can grant healing and deliverance to her daughter. As yun yung sinasabi sa Psalm 107 verse 20, di ba, mga kapatid? So what we need to do is to believe in His word. Isang palatayanan natin ang kanyang salita. Kuminsan nakakalungkot lang marami sa atin na mas pinaniwalaan natin yung sabi-sabi ng mga magugulang, ng mga matatanda. Kaya nga nauso yung mga pamahiin sa atin. Kuminsan nanganganak yung mga pamahiin. Mas pinaniwalaan natin yung sabi-sabi ng mga matatanda. Ngayon, kung tatanungin natin, yung mga, kaya nga nauso yung superstition until now. Grabe pa rin yung mga superstition. Mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng Panginoon, ng mga matatanda. Then, siniset aside natin yung salita ng Diyos, yung salita ng Panginoong Jesucristo. Sino mas greater? Sino mas makapangyarihan? Yung salita ng mga matatanda o ang salita ng Panginoong Jesucristo? O ang salita ng Diyos? Ano yung mas powerful, mga kapatid? Minsan nakakalungkot. Mas binibigyan natin ng halaga yung salita ng mga matatanda. Huwag kayong magwalis, huwag kayong maligo. Lalo na kapag may patay, huwag kayong maglinis. Diba? Yung rosary, pipigtalin pag ililibing na. Diba? Even religious objects ginagamit natin sa superstition natin. Kasi mas takot tayo doon, mas pinaniniwalaan natin, mas madali sa atin paniwalaan yung sinasabi ng mga matatanda kaysa paniwalaan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Nasa kakalungkot yun. Nagsabi ng salita lamang ang Panginoon, pinaniwalaan ng babae. Kaya nga siningit natin na sa panahon natin ngayon, marami sa atin na mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng mga matatanda kaysa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga ang tanong sinong mas makapangyarihan? Yung lula mo o yung ninuno mo na nagsabi bawal ganito, bawal ganyan? O ang sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan? Minsan natatakot tayo doon sa mga sinasabi sa consequence ng mga pamahiin kasi natatakot tayo kasi hindi matibay or nakaangkla, itong angkla sa likod ko, hindi nakaangkla yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo.
Pero sinasabi ng Panginoon, sinasabi sa banal na kasulatan, Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Di ba? Bakit hindi natin mapanghawakan yun? Mga kapatid. Sa Matthew 28:20, ano sana sabi doon? I will be with you till the end of the age. Hanggang sa katapusan ng panahon. Ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hi, Miss Jenny. Good morning. Di ba? So, bakit matatakot tayo doon sa... Ay, nako, mga kapatid. Try nyo. Ilang pamahiin pa rin yung pinanghahawakan nyo until now. Di ba? Kaya nga, ito yung tanong natin eh. Ano ang mas makapangyarihan? Ang Panginoong Jesucristo o yung mga ninuno natin, yung mga lululula natin na nagsasabi about dun sa mga pamahiin? Na kapag hindi natin sinunod, mangyayari yung consequence. Mamamatay. Huwag kayong huwag kayong magwalis. Kasi parang winalis yung pamilya. Or huwag kayong, kung ano-ano na lang na mga pamahiin ang sinasabi natin. Whereas sinasabi sa 1 Samuel chapter 2, yung prayer ni Hannah, ano sabi doon? Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng buhay. Maari mo kaming patayin or maari mo kaming buhayin. So, ang Panginoon ang buhay natin, nakasasalalay sa Panginoon, hindi kung ano yung pamahiin. Kung matindi yung paniniwala natin sa mga lululula natin na hindi naman Diyos, bakit hindi natin paniwalaan or panghawakan ang pangako ng Panginoon Jesucristo na Diyos siya? Na kapag mangako siya, ay kanyang tutuparin. Di ba sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kung ano ang kanyang sinasabi, ay kanyang tinutupad. Ngayon nangako ang Panginoon eh. May pangako siya sa atin na sasamahan niya tayo. Di ba pwede natin i-claim yun? Okay, Numbers, basahin natin sa Numbers 23:19. Alam mo kapatid, nung nagburo ng tatay ko, alinis yung lugar namin. Walang sugal. Malinis yung kabaho, malinis yung paligid. Hindi namin inasa sa tong yung pamburol, pampalibing ng tatay ko. Kahit yung in-laws ko, yung biyanan ko nung namatay, malinis din. May nagpasugal, yung natural, may mga tao talaga matitigas ulo. Pero hindi namin approve. Kagagawan nung isang hindi ko na sabihin. Ano sabi dito, sa Numbers 23 verse 19, mga kapatid, yun nga, dapat ang lagi nating lagi nating isa-isip, ano ang mas makapangyarihan? Yung salita ng lolo mo, ng ninuno mo, o ang salita ng Panginoong Jesucristo? Sino ang paniniwalaan mo? Ang Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao? Or ang lululula mo na ang tagal lang namatay, hindi pa nabuhay? Ang Panginoong Jesucristo muling nabuhay. So, sino paniniwalaan mo ngayon? Yung mga magulang mo? Lululula mo na hindi mo nga nakita sa personal? Or ang paniwalaan mo ang Panginoon Jesucristo? Na muling nabuhay. Lulo mo ba nabuhay? Nakabuhay ba siya ng patay? Nakapagpadilat ba siya ng bulag? Di ba? Sabi dito sa Numbers 23 verse 19, bakit hindi natin ito panghawakan? Ang Diyos, bakit hindi natin panghawakan yung mga pangako ng Panginoong Jesucristo? Ikontra natin, ibangga natin yung sa salita ng tao. Ibangga natin sa salita ng mga magulang natin. Di ba? Kaya nga, Joan Chua, tama po yun. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hebrew 4:12, di ba?
Ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na parang magkabilang talim na balaraw. No, sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ang sabi dito sa Numbers 23 verse 19, sabi niya, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi magbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. So nangako, sa banal na kasulatan may pangako ang Panginoon. If God is for us, who can be against us? Then bakit ka matakot? Doon sa mga pamahiin, sa mga consequences ng pamahiin na may mamatay. Bakit? Sila ba ang may karapatan ng buhay? Ang Diyos, mga kapatid. Pwede niyang, sa 1 Samuel chapter 2, basahin niyo doon, pwede niyang pabahayin yung buhay natin, pwede paiksain. Kung ipahihintulot ng Panginoon. Basahin niyo sa 1 Samuel chapter 2. So why afraid of the pamahiin, the consequences na sinasabi na kapag hindi mo sinunod, ay mamamatay kayo? Bakit? Diyos ba may sabi noon? Ibangga mo lagi sa salita ng Diyos. Yan yung sinasabi mo, pero ito yung sinasabi ng Biblia, ito yung sinasabi ng Panginoon. Diyos, sorry po Lolo, Lola, sorry po sino ngayon paniniwalaan ko? Ikaw ang Diyos. Kasi kung ikaw po paniniwalaan ko, eh di parang ipapalitan ko na ang Diyos. Parang sa'yo na ako maniniwala, i-reject na yung sinabi ng Panginoon. So parang gusto mo na parang ikaw na yung sasambahin ko, hindi na ang Diyos, hindi na paniniwalaan ko, yun po ba ang ibig niyong sabihin? Kasi Lola, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Lolo. So kung patuloy, alam niyo ba yung pamahiin? Alam mo ba, Lolo, Lola? Sabihin mo ngayon, balikan mo siya ngayon. Alam mo ba, Lolo, Lola? Ang pamahiin pala sinasabi sa opisyal na katuruan ng ating simbahan sa Catholic Church. Pagtalikod pala yan sa Diyos. Ayaw ko pong talikuran ng Diyos because of that. Official teachings ng simbahan niyo, mga kapatid. I-click nyo sa Google nyo mamaya. CCC, capital letter na CCC 2116, tatlong C. 2116 at saka 2117 at saka 2138. Superstition is a departure of true worship na sa Diyos. Lola, kasi ayoko talikuran si Lord. Lolo, Lola, ayoko kong talikuran si Lord. Kasi sinasabi sa opisyal na turo ng simbahan na sinasabi doon na ang pananangan sa mga superstition, mga pamahiin ay pagtalikod pala yan sa Diyos. Ayaw ko pong talikuran ng Diyos. Kasi alam mo ba na kapag tumatalikod tayo sa Diyos, idaan mo lang sa joke at takutin mo sila ngayon. Alam mo ba na kapag tumalikod tayo sa Diyos, sa tingin mo sino yung kaharap mo? Naka-open arms yung diablo. Yan. Sila ngayon takutin mo. Alam mo ba na kapag tumatalikod tayo sa Diyos, sa tingin mo kaya Lula, si Lolo, sino yung kaharap natin? Yes! So, yun mga kapatid. Yun ate, Lola Hindi naman sa hindi ko po kayo ginagalang. Pero, yung boy. Sorry sabihin nyo lang, hindi naman sa hindi ko po kayo ginagalang. Pero, parang i-quote natin yung sinasabi ni San Pedro, di ba? Nung pinagbilinan sila ng mga Pariseo at mga Eskriba na huwag ipangaral ang pangsalita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? My goodness. Sorry. Boy!
So, sorry. So, most of the time, kaya tayo natatakot actually. Kaya tayo natatakot dun sa sinasabi mga consequences ng ating na mga pamahiin. It is because hindi na-establish yung ating pananampalataya sa Panginoon sa kanyang salita. Kasi kung katulad nun, sinasabi dun sa Numbers 23 verse 19 na kung ano yung pangako ng Panginoon ay pwede nating pangawakan sapagkat kanya itong tinutupad. Eh dapat yun yung ating pangawakan, hindi kung ano yung sabi-sabi ng ating mga magulang or ng mga matatanda. Mga kapatid. Eh malinaw dito sa Catechism. Sa Catechism of the Catholic Church, ang linaw dito sa 2116, 2117, saka 2138, na ang pamahiin pala, itong mga pamahiin na, mga kapatid, take note, ang mga pamahiin na yan, hindi lamang pagtalikod yan sa Diyos, kundi yan din ay binubuksan mo ang mga pintuan, bintana ng buhay mo para pasukin ka ng demonyo. Maliban doon maliban sa pagtalikod, kundi yan din ay nagiging doorway. Ang mga superstition na yan, nagiging doorway ng demonyo sa buhay natin. Kaya, tingnan nyo, kapag magkaroon ka ng kaso ng hindi maintindihan na sakit, isa yan sa tatanungin ng mga case investigator, ng mga case officer ng mga deliverance at saka ng exorcism. Isa yan sa tatanungin, are you engaging in different kind of superstition? Kasi isa yan sa mga doorway. Yung case officer ng deliverance at ng mga exorcism, tatanungin yan. Kapag nag-engage ka sa mga ganyan, isa yan sa mga itidil nila before ka iti-deliverance or i-exorcise. Kasi hanggat hindi nila malalaman yung lahat ng mga opening, parang katulad nung sa katulad dun sa mga kapatid, sa mga pest control. Ang pest control, lalo na yung mga daga, i-check nila kung saan yung mga opening. Itatakpan yung mga opening na yun. Kasi kung hindi matatakpan yung opening na yun, paulit-ulit lang yung magiging sistema ng peste sa buhay mo. The same with sa deliverance, sa mga atake ng demonyo sa buhay. Hanggat hindi natatakpan yung mga butas-butas na yan, paulit-ulit lang yung cycle ng buhay. Pag ganun at ganun yan, paulit-ulit. So, it must be, kailangan ma-close yung opening na yan. At yan, yung superstition na yan, yung iba't ibang mga superstitious belief natin, those are openings sa demonyo sa buhay natin. Kaya hanggat hindi masara yan, kahit yung buhay mo, paulit-ulit din yung cycle, ganun lang yung magiging sistema, hindi mo maintindihan. Kaya, it needs to be closed. It needs to be closed, mga kapatid. Hindi, sa tingin nyo, ayaw nyo maniwala, itanongin nyo sa mga exorcist. Marami naman tayong mga exorcist sa mga bawat diocese sa Pasig. Ang presidente dyan ng Pasig Catholic College ay exorcist dyan, si Father Daniel Estacio. Father Jeff Quintela, yung kaibigan ng Itbulaga, ay exorcist dyan. Na Father Jose Sequeia. Magbasa kayo ng libro ni Father Jose Sequeia. Hanapin nyo sa St. Paul Bookstore. Magbili kayo ng books ni Father Jose Sequeia. Tanungin nyo sa St. Paul Bookstore. Ayan, mga kapatid. So, yun lang ang paraan para masansala mo ng maayos yung mga lula mo. Lula, ayokong talikuran ang Diyos. Kasi alam mo ba na kapag tinatalikuran mo ang Diyos, ang demonyo, ang magiging kaharap natin. Lola, lolo, sino ba yung susundin ko? Ikaw o ang salita?
Lolo, lola, ano ba ang susundin ko? Ang salita ng Panginoon o ikaw? Kasi kung kayo pa ang susundin ko, ang lalabas is parang inilalagay kita ng higit sa Panginoon, mataas ka sa Panginoon kaysa Kanya. Parang kung ikaw ang susundin ko, parang sinasabi ko na mas greater ka sa Panginoon. Anong sabi ni San Pedro, di ba? Dito sa Book of Acts, nung pinagbilinan sila ng mga eskriba at mga pariseo na huwag ipangaral yung salita ng Panginoon, huwag na ipangaral ang Panginoon sa Kristo. Ano sabi ni San Pedro? Sabi niya, kayo na ang humatol, ang Diyos ang aming susundin at hindi ang mga tao. Okay? Hanapin natin sa Book of Acts, mga kapatid. Sa Acts chapter 5 verse 29. Okay. Sa Acts chapter 5 verse 29, ano sabi dito ni San Pedro? Ito yung sinasabi, mga kapatid. So, dapat siya yung susundin natin. Kasi kung sinusunod natin yung sinasabi ng mga matatanda natin ng patungkol sa pamahiin, inilalagay natin sila ng higit kaysa sa ating Panginoong Kristo. Sa Acts chapter 5 verse 29, sabi dito, ang context nito is pinagbawalan sila na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya pwede rin natin itong magamit. Kasi sabi niya, ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. So yun dapat. Sundin natin yung salita ng Panginoon Kristo kaysa doon sa mga salita ng ating mga ninuno, mga pamahiin. Yun, mga kapatid. Yun dapat. At mapanghawakan ang salita ng Panginoon na kanyang mga pangako ng kanyang pag-iingat is pwede nating panghahawakan. Yun kasi yung sinasabi sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Kung anong sinabi niya, kanyang gagawin. Kaya nga meron pa rin dito sa Hebrew chapter 10 verse 23. Anong sinasabi dito, mga kapatid? Sa Hebrew chapter 10 verse 23, ang linaw nito. Sabi niya, let us hold. Hold. Panghawakan natin. Let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope. For he who made the promise is trustworthy, sapagkat siyang nagnangako ay tapat at mapagkatiwalaan. So kung mapagkatiwalaan siya, then why afraid of those consequences na sinasabi sa mga pamahiin na mangyayari kung hindi mo susundin? Ay, mamatay. Bakit ang Diyos lang po may karapatan ng buhay? Meron pa sinasabi dito sa Matthew 10:16 yata yun. Sinasabi niya na ang katatakutan natin ay hindi yung makapapatay. Okay. Hanapin natin, mga kapatid. Matthew chapter 10. Okay. Hanapin natin. Matthew chapter. Ito sa Matthew chapter 10, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible. Matthew 10:28.
Ano sabi rito? Huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katatakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Actually, kung titingnan natin dito is kasalanan ang makakapatay sa atin. Hindi naman ang gagawin ng Panginoon sa atin. So yun yung katatakutan natin na gawin. Kasi yun yung magdadala sa atin ng kamatayan. Hindi kung ano yung sinasabi ng pamahiin. As a matter of fact, if you are engaging into superstition, you are committing a grave sin. Pag sinabing grave sin, mortal sin, ay nakamamatay. Kasalanang nakamamatay. Kasi yan nga ay pumapasok sa doon sa violation ng sa first commandment na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Yan mga kapatid. At ang superstition, pagtalikod mo sa Diyos, kung tinatalikdan mo ng Diyos, yun nga sinasabi natin, sino yung magiging kaharap mo? That is why, hanggat maaari mga kapatid, dapat tayo makawala dyan sa superstition. Because it is a grave sin, it is a departure. Ito basahin natin para maniwala kayo. Para hindi akala niyo para hindi masabing na gumagawa-gawa lamang tayo ng kwento. Dito sa 2138 sa summary mga kapatid. Okay. Sa Catechism of the Catholic Church 2138, ang sabi dito, superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. So, a departure from the worship that we give to the true God. So, departure, pag-alis. So, ibig sabihin, it falls on grave sin, mortal sin, at nakamamatay. Kasi, it violates the Ten Commandments, mga kapatid. Kasi masigit mo siyang pinaniwalaan yung sabi-sabi ng iyong mga magulang kaysa paniwalaan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yan, mga kapatid. Itong babae, sa Ebanghelyo ngayon, naniwala siya sa salita ng Panginoon. So, yun nga, kaya nga natin pinag-usapan niyang about sa ganyan kasi ano yung paniwalaan natin? Yung salita ng Panginoon o yung sabi-sabi ng ibang mga tao? So, yun lang mga kapatid. Yun yung timbangin natin. Whom to believe? The Lord Jesus Christ or sa mga magulang natin? Namatay sila, hindi sila nabuhay. Ang Panginoong Jesucristo namatay pero namuling nabuhay. Nakabuhay siya ng mga patay, nakapagpagaling siya, nakapagpadilid sa mga bulag. Diba? Mga lululo natin, may ginawa ba silang ganun? Wala, mga kapatid. So therefore, set aside natin kung ano yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. Umpisahan natin panghawakan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Nangako ang Panginoon He will be with us. At saka yung pangako sa banal na kasulatan, di ba? Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Then why afraid of those consequences na sinasabi nila sa mga pamahiin? Walang ganun, mga kapatid. Sa pamilya natin, talagang may mamatay. May lalo na kung sinisira natin yung sarili natin sa mga bisyo. Lalo na kung pinababayaan natin yung sarili natin. Diba? Inaabuso natin yung sarili natin, talagang may mamatay. Na reality naman talaga yun. Pero hindi dahilan sa yun yung gusto ni Lord. So mga kapatid, sinasabi sa banal na kasulatan na let us hold on unwaveringly to our confession, for the one who made a promise is trustworthy. Nangako ang Panginoon,
basahin yung banal na kasulatan, dami yung mga pangako. Yung sa Psalm 121 verse 1 to the following, I lift up my eyes to the hills, where does my help come? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. And then, ano nakalagay doon? He will keep you from going out and going in. Ano pa sinasabi doon sa mga pangako na pwede natin panghawakan? Kaya nga yung sinasabi Hebrew 10:23, sa Psalm 91 verse 11, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Pwede natin panghawakan yun. Lord, pinanghawakan ko itong pangako mo na ito, na itong ipinangako mo sa iyong bayan, pinangako mo kay David, winika ni Haring David, pinangako mo kay Moses, Panginoon, inaangkin ko rin na mangyari din ito sa akin. Yung sinasabi niya kay Moses, di ba? Exodus 14:14. Sabi niya, ano sinasabi doon sa Exodus 14:14? I will fight for you, you have only to steal. Lord, pinanghawakan ko ito. Pinanghawakan ko yung sinasabi sa Romans 8:31 na kapag kasama kita, sino ang lalaban sa akin? Ano ang dapat kong katatakutan? Plus yung sinasabi sa Matthew 10 verse 20 kanina, di ba? Matthew 10:25, na sabi niya, huwag natin katatakutan ang nakamamatay ng katawan, kundi ang katatakutan natin ang makakapatay sa atin ng katawan at kaluluwa natin sa impyerno. At yun ay ang kasalanan, mga kapatid. Yun yung dapat nating iwasan. Hindi yung paglabag sa mga pamahiin. Sana ito, mga kapatid, matutunan natin na itong babae sa Ebanghelyo naniwala siya sa salita ng Panginoon. So ang tanong, naniniwala ba tayo sa salita ng Panginoon? Kaya nga, mga kapatid, alam niyo ba na kapag ang pamilya niyo ay nag-i-engage sa mga superstition, sa lahat ng mga uri ng mga pamahiin, ng mga practices na hindi naman tinuturo ng simbahan, alam niyo mga kapatid, yan yung mga entry point ng demonyo sa buhay niyo. Kaya nga kung ikaw anak, no, may gusto mo makalaya yung pamilya mo, yung mag-establish ka ng panibagong pamilya. Gusto mo makalaya yung pamilya mo sa current family mo ngayon sa bondage. Dapat, lalo na kapag yung mga magulang mo, mga lululula mo, nagpa-practice ng mga ganun, dapat iano mo yun, i-renounce mo yung practices na yun. Ang sinasabi ng mga exorcist, dapat i-renounce mo yun sa harapan ng Blessed Sacrament. Tapos, i-break mo yung unholy ties. Kaya nga, subukan yung bumili doon ng aklat ni Father Jesus. Kaya maintindihan niya. I-break yung unholy ties, tapos i-pray mo yung prayer for generational healing, and then prayer for healing of the family tree. Kasi sigurado kapag ang mga magulang mo ay nag-engage sa ganun, may contamination sa pamilya mo, kapatid. Kaya mayroon akong doktor na kakilala namin, doktor siya. Nakita niya na ang pamilya niya hindi na lumalampas sa pagdating sa 60, lahat po sila namamatay. So ang ginawa niya ay nag-umpisa siyang ipanalangin na ma-heal yung family tree nila. Kasi maaari yung mga magulang nila ay may mga practices na naglagay sa kanila ng nag-open ng pintuan sa buhay nila, sa pamilya nila ng demonyo. Kaya ganun ang nangyari. So kapag yung mga magulang mo ay hindi po yan basta-basta na kasalanan, may consequences po yan. Dapat ay umpisahan ninyo na i-renounce yung mga yun. At umpisahan mo lang paniwala ang pamilya mo ay masigit na paniwalaan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Katulad yung sa babae na pinaniwalaan yung salita ng Panginoon kaysa sa yung sabi-sabi ng mga tao, mga kapatid. Sana ganun, mga kapatid. So maybe that is by now.
paniwalaan natin yung salita ng Diyos. So silang maraming salamat sa nag-like, 807, isang nag-share, sa mga nag-send, Jenny Clarks nag-send ng gifts, sa mga nag-like, sa mga naki-isa, sa mga nag-comment, Brother Romy, sa mga nag-comment, Bea Moreno, okay, si LC Anito Fulgar, si Melchor Pamplona, yan. Okay, sa mga nag-follow, si Mr. Capricorn, yan, katulad yan, Mr. Capricorn, superstition yan, yung profile name mo rito, Ivy Oyagno, si Alex NC, si Angie, si Joan Chowa, si Papa Weng, okay, so marami pang iba mga kapatid. So, maging yung hindi man nag-tap ng screen pero nung kaisa sa atin. Sana mga kapatid, sikapin natin makalaya tayo doon sa mga ganong mga bagay. Sabi nga ng Romans, John chapter 8 verse 31 to 32, ang pangako ng Panginoon, if we will continue to, ito sinasabi, basahin natin bago tayo magtapos. Jesus said to those Jews who believe in Him, if you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So, yan mga kapatid. Yan sinasabi ng Romans chapter 8, John chapter 8, verse 31 to 32. So, okay. So, let us end this with prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We thank you, Lord, for this morning, for this privilege that we share together. We study your word. I am part of your word. Ako ang nagtanim. Kung meron mang magdilig sa pamagitan ng panalangin, ngunit alam namin, Panginoon, ikaw pa rin siyang nagpapatubo ng tanim. Hayaan mo nawa ang aming mga puso ay maging katulad ng isang matabang lupa na tatanggap ng iyong mga salita at tutubo nito sa aming buhay, lalago, mamunga at maaanin namin ang sagana pagdating ng araw. Maraming salamat po, Panginoon, nawa sa araw nito, hayaan mo, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, paniniwala sa iyong mga salita, na ang salita mo ay higit na makapangyarihan kaysa salita ng sino mang mga tao, Panginoon. Kaya mas ikaw ang aming paniwalaan sapagkat ikaw ay makapangyarihan higit sa sino paman, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa Philippians chapter 2, 10 to 11, na lahat ng labi, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa Acts 4:12, sa silong ng langit, ay ikaw ang ibinigay upang kami magkaroon ng kaligtasan. Kaya naman po, ikaw ang aming pinanghawakan, ang mga salita mo ang aming pinanghawakan, katulad ng sinabi ng iyong pangako sa Numbers 23 verse 19, na ikaw ay hindi sinungaling at tinutupad mo ang iyong mga pangako, at ganun din sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, na ang iyong mga salita ay patuloy na panghawakan namin sapagkat ikaw na nangako sa amin ay mapagkakatiwalaan. Tunay nga po, Panginoon, at hayaan mo na kami lumakad ayon sa aming pananampalataya at hindi ayon sa mga nakikita. Kaya naman po, Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalataya na matibay na ikaw ang aming panananganan sa lahat ng pagkataon ng aming buhay. At hayaan mo makalaya kami sa anumang mga superstitious belief na umalipin sa amin sapagkat alam namin these are openings, doorway, these are the doorway of the devil in our lives. Kaya naman po sa umagang ito, hayaan mo na give us deliverance, O Lord. Pagpalain mo ang bauti sa amin, cover us with your most precious blood, na ang aming mga sa buhay, ang aming kinabubuhay. Ingatan mo po na kami, gabay patnubayan mo kami sa araw nito. Pagpalain kami sa lahat ng aming balahakin at isipin. Pagpalain ang aming mga mahal sa buhay at mga tao malalapit sa amin at mga tao makasalaman sa araw nito. Gabayan mo kami, iligtas mo kami sa mga lulubang pagsubok, sa mga matikman lubang mga karamdaman at mga ibigat ng mga pagsubok, at maging sa mga bagay na beyond our control. Lord, in-entrust din namin sa iyo. Ingatan mo kami, ligtas sa anumang masakuna, sa mga karamdaman, sa anumang disgrasya, Panginoon. Pagpalain namin mga sasakyan, ang daan naming tutunguhan, ang pagparoon at pagpauwi namin sa araw nito. At pinanghawakan namin ang iyong pangako
to Psalm 121. Sa iyong papuri, parangal at pasalamat sa pangalan ng Yesu Kristo, sa manamalan ng Espiritu na galing kasama mo noon na mapakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara so ng unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara so ng unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara so ng unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. O God, we pray that the cleansing power of the most precious blood of your Son Jesus be upon us right now. Purify us and wash us clean in the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. And let this blood penetrate to the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. May God bless us all. See you next time again. Ako loobin ng Panginoon.